Good morning. One day off nga pala ako. Maghapon magdamag na ako nakatulog kahapon. Kaya parang nangangati yung mga paa ko. Gusto kong maglakad-lakad sa labas. 5:11 na ng madaling araw. Magbabike lang muna ako para magpahangin. Patayin ko muna yung aircon tsaka yung ilaw bago lumabas. Pag isang araw lang talaga ang day off, nakakabitin. Parang wala kang magagawa kundi matulog lang. Pero ako kasi hindi mapakali pag nakakulong lang sa bahay. Pinatay ko rin pala yung breaker bago umalis para secure na walang maiiwan na umaandar na kuryente sa loob. Medyo malamig na kasi mag-winter na. Pero sakto lang naman kaya manipis lang din yung ginakit ko. Ayan, 5 o'clock, madilim-dilim pa siya. Tsaka wala pa masyadong mga tao. Dito ako lagi nagre-rent ng U-bike. Tsaka itong version na 2.0 U-bike, yung lagi kong ginagamit kasi mas magaan siya gamitin at mas komportable compare doon sa isang orange one na medyo lumang version na ng U-bike. Madalang mag-open ng store ang mga Taiwanese dito ng sobrang aga. Halos karamihan alas 11 na ng tanghali hanggang alas 10 ng gabi. Tapos bigla ko naalala, kailangan kong bumalik dito sa bahay kasi parang hindi ko nabunot yung rice cooker. Kaya iyan, bumalik ako. Ayan nga, hindi ko nga siya nabunot. Buti na lang, naalala ko siya bago ako nakalayo. Nilak ko ulit yung pinto and then lumabas na ulit ako. Maghahanap ako ng tatambayan ko. Actually, ayoko munang magdagat ngayon kasi medyo nagiging negra na tayo. Kaya magbabike-bike lang muna tayo dito sa village. Hindi naman masyado nakakatakot pag ganito madaling araw kasi wala masyadong mga sasakyan. Yun nga lang, mas mag-iingat ka pag ganitong oras kasi mas mabibilis magmaneho yung mga sasakyan pag ganitong oras kasi alam nila na wala masyadong mga tao at mga sasakyan sila makakasalubong. Mag-iingat ka lalo na sa mga intersection kasi naka-orange light lang yan, ibig sabihin alert ka lang at pwede kang magdire-diretso. Hindi ka rin matatakot mag-isa maglakad dito at saka mag-bike ng ganitong oras kasi hindi naman dito delikado na katulad sa Pilipinas na may nang-hold up o kaya may mangi-interest sa'yo sa daan. Pero di ko rin lang din naman sure kasi hindi ko pa rin naman nararanasan pero may mga nagsasabi sa based on their experience na meron din daw mga gangster na lumalabas ng mga ganitong oras. Siguro mga kabataan yun dito sa Taiwan. Ito nga palang nadaanan ko is yung elementary school at saka yung senior high school nila. Karamihan dito sa Taiwan is mga senior na. Makikita mo sila nandoon nakatambay sa park, mga nag-exercise, naglo-zumba. Wala kang makikita dito na nakatambay sa kanto at nagkikismisan. Isa lang din sa nagustuhan ko dito sa Taiwan is yung feeling mo na safe ka kahit anong oras na lumabas kang mag-isa. Ito nga pala yung train rail. Parang masarap lang tumambay dito sa may medyo parang bukid siya. Tapos sa may gilid is yung daanan ng train. Ang sarap lang mag-senti-senti. Tatlong train nga pala yung dumaan dyan habang nakatambay ako at nagpapahangin. Ang ganda lang ng view. Hihintayin ko lang mag-sunrise para makita ko yung langit na nagkukulay orange ulit. Nagbibideo lang ako dyan. Edit na lang. Tapos yung cellphone ko, ipinatong ko lang doon sa may poste. Mag-iingat lang doon sa mga vlogger na nagbibideo sa mga tabing daan. Lalo na pag may mga sasakyan. Baka kasi masagi ka, ikaw pa yung magbabayad. Hindi ka rin matatakot dito na iwanan yung cellphone mo. Kasi once na maiwan mo yan dyan, may makapulot na Taiwanese, malaki yung chance na isasoli pa rin naman nila sa'yo yun. Dito kasi madaling madetect lahat ng bagay. Bawat kanto kasi dito is may CCTV. Ayan, masarap lang mag-senti-senti habang nagpapahangin ka. Kaysa naman yung nasa loob ka lagi ng kwarto. Tapos ayun na nga, nakita ko yung langit ng orange na siya. Akala ko lalabas na dyan yung araw. Pero sa bandang gilid niyan makulimlim, napakakapal ng ulap. Enjoy ko lang yung hangin tsaka yung view. Tapos bigla ko nakita to sa harap ko yung bahay. Ayan, ganyan yung dream house ko. Yung nakabakod yung bahay mo, malaking bahay ka. Tapos may garden din dun sa may labas mo bago ka makapasok dun sa loob ng bahay. Ay naku, kailan kaya ako magkakaroon ng ganyang bahay?
Ayan, nagustuhan ko tong view na to. Kasi masarap yung hangin, tahimik. Tapos maganda rin yung view ng langit. May mga naglalakad-lakad din dyan ng mga senior, may mga bitbit na mga aso. Dito wala kang makikita mga pakalat-kalat na mga hayop. Lahat kailangan ng mga nakakulong kung gusto mong mag-alaga. Ayan, tumambay lang ako dito sa may gilid ng bahay na to kasi amaze na amaze ako, ang ganda. Ganyan talaga yung pangarap ko ng bahay. Yung gate niya, pang mayaman talaga siya. Kailan kaya ako makakapagpatayo ng ganyan? Ganyan yung pinaplano ko dun sa lupa ni Papa sa Quezon. Iniisip ko nga yan, sana lumabas yung may-ari ng bahay tapos makakwentuhan ko, tapos magustuhan ako, ampunin ako, tapos pamanahan ako ng yaman niya. Haha, charot. Nananaginip na talaga ako ng gising. Tumambay lang ako dito sa may kanto, nagbike-bike lang ako, video-video ulit, pang my day. Basta yung nakikita ko na magandang spot, dun lang ako lagi tumatambay, tapos nagbibideo lang ako saglit, nagpipicture. Pang post lang sa IG. Yung iba nahihiya sa mga ganitong ginagawa nila. Pero ako, kasi hindi ko naman sila kilala. Tsaka once ko lang naman sila makikita. Kaya kahit makita nila ako naggaganito, di ako nahihiya. Tsaka dito sa Taiwan, kahit anong gawin mo, walang pakialaman. Basta hindi ka nakakaistorbo o nakakaagrabyado ng mga nasa paligid mo. Kasi once na ireklamo ka, multa agad yung kapalit nila. Ayan. Nagtambay nga lang ako, tapos nagmuni-muni. Ang mahirap lang talaga dito sa Taiwan, pag wala kang trabaho sa company, wala kang magiging sideline kasi illegal sa kanila yun. Wala ka talagang magagawa kundi libangin yung sarili mo. Kaya ako, simula nang natuto akong mag-drive, hindi na ako natatakot kahit may mga sasakyan ako nakakasabay o nakakasalubong. Ganito na lang yung ginagawa ko, tumatambay talaga ako sa labas, nagbabike ako. Mas masarap kasi yung mag-isa ka lang na tumatambay sa labas, yung wala kang naiistorbo ng mga tao. Tapos yan, gustong-gusto ko talaga mamundok, kaso wala akong makasama mag-hiking. Siguro pag nagkasabay-sabay ulit kami ng day off. Tapos minadaanan ako ditong isang village. Ayan, para siyang old street kasi mga sinaunang parang bahay nila dito sa Taiwan. Yan, parang Chinese yung style ng mga bahay. Karamihan din dito mga Buddhism, kaya bawat madaanan mo meron silang mga temple. Mga luma na siya, tsaka abandonado na. Pero yung ilan na maayos na bahay parang ginawa nilang bahay-sambahan. Kasi merong mga parang altar sa loob. Nahihirapan nga ako magbike niyan kasi mahangin. Tapos nakapalda lang ako, nililipad talaga yung palda ko, tumataas siya. Buti na lang wala masyadong mga tao. Tapos yan, nagdire-diretso lang ako. Ganito lang yung mga kalye dito sa Taiwan. Medyo maliwanag na siya kasi 6:30 na ng umaga. Naghahanap nga sana ako ng mabibilhan ng breakfast nila dito, yung sandwich at saka yung soya. Kaso parang ayokong gumastos, kaya sa bahay na lang magagatas na lang ako tsaka magprutas. Ayan, nag-i-enjoy pa ako sa view kahit mabahayan lang dito sa may kanto rin lang namin na araw-araw ko rin lang din naman naladaanan. Putol-putol talaga yung pagbabike ko kasi ang lakas-lakas ng hangin, nadadala talaga ako. Follow ko na itong U-bike para makauwi na rin ako. Kasi mag-aalas 7 na, may pasok din ako mamaya. Ganito lang yung pagsusoli. Dito ko lang din ulit sinoli sa may tabi namin kasi dito yung malapit na U-bike. Bali 20 mg lang yung binayaran ko. Almost 2 hours ko rin siyang ginamit. Dumadami na nga yung mga tao at saka yung mga sasakyan sa labas kasi mag-aalas 7 na, magpapasukan na at saka mag-uuwian na yung mga galing sa trabaho. Yun lang. Maraming salamat sa panonood. Bye!